Sa dami raw ng butas na nakikita ng depensa sa kasong rebelyon laban sa mga ampatuan, pinangangambahan na baka humina raw ang multiple murder case na sinampa sa kanila kaugnay ng massacre sa Maguindanao. Yan ang story number 3 ni Andrea Bautista. Lumalakas ang pangamba na hindi mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng Maguindanao Massacre. Sunod-sunod kasi ang supalpal na natatanggap ng prosekusyon at marami ring nakakapuna na talagang mahina ang ebidensya sa kasong rebelyon. Kanina motion denied ang niratrat ni Judge Vivencio Baclig sa mga request ng prosekusyon. Halos hindi na makausad ang pagkwestiyon ng mga DOJ prosecutors sa kanilang witness dahil bawat salita nila ay nakikitaan ng butas ng depensa para kontrahin ang kanilang akusasyon na pinamunuan ng mga ampatuan ang rebelyon sa Maguindanao. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source sa Department of Justice, kung magpapatuloy ang manghinang performance ng DOJ prosecutors at madismiss ang kasong rebelyon, malaki daw ang magiging epekto sa Maguindanao Massacre case. Halos 200 ang akusado sa multiple murder case. Karamihan sa mga ito kasampot din sa rebellion case. Pahirapan daw ang paghuli sa mga akusado na kasalukuyang nakadetain sa PNP. Kung madismiss ang rebellion case bago ang multiple murder case at mapakawala ng mga akusado, mahihirapan uli sila na hulihin ang mga ito. Base lamang sa salaysay ng mga testigo ang multiple murder case laban sa mga ampatuan, kaya kung walang witness, walang kaso. Kung ipagtatapat ang mga pangyayari sa dalawang hearing, masasabing mukhang mas mapapabilis ang pagresolba ng rebellion case, kahit mas huling sinimulan ang pagdinig dito. Sa multiple murder case, 7 ang witness na hinarap ng prosekusyon sa 7 weekly hearings, at isa pa ang kanilang pending witness. Habang sa rebellion case naman, 3 lang ang pinayagan ng korte na ipresenta ng prosekusyon, at tatapusin daw ang pagpapakita ng ebidensya ng prosekusyon sa pang-4 pa lang na hearing nitong darating na Martes. 2 beses sa isang linggo kung ibinig ang rebellion case, habang ang multiple murder case naman once a week lang. Partida pa ang 2 weeks na palugit dahil sa request ng depensa na ipagliban muna ang hearing para daw hintayin ang mga iba pang dinagdag na akusado. Maliban kay Unsay Ampatuan Jr., wala pang warrant of arrest na inilabas ang korte para sa ibang mga akusado ng multiple murder case. Hindi kasi pwedeng maglabas ng warrant kung hindi pa napapatunayan ng DOJ sa korte na malakas ang kanilang ebidensya. Sa susunod na linggo, inaasahan na tatapusin na ng prosekusyon ang pagpapakita nila ng ebidensya. Pagkatapos nito, ang depensa naman ang magpapatunay na walang rebelyon na nangyari. Sabi ng isang criminal lawyer sa mabilis na takbo ng rebellion case, posible nga daw na mawala na parang bula ang mga witness ng prosecution sa multiple murder case. It is highly possible that these accused will make themselves scarce at hindi na makikita ng prosecution yan para gamitin nila sa kanilang case dun sa multiple murder case. Kaya, in that sense, it's possible na hihina nga yung kaso ng prosecution dun sa murder case. Sabi ni Atty. Custodio, ang testimonya ng isang witness ay hindi masyadong matibay na ebidensya sa korte. Ang testimonial evidence ay inherently weak because of failure of memory, bias, prejudice, or interest. Kaya, ang dulo rin nito, kung kukonti nga ang kanilang testimonial evidence, there is less corroboration, hihina nga talaga ang kaso ng prosecution. Kung magkatotoo nga ang malakas na hinala ng aming source, marahil ilang henerasyon at ilan pang administrasyon ang lilipas bago makamit ng mga pamilya ng mga biktima ang hustisya. Andrea Bautista, The Evening News.